Tanga ka, Serene. Paano kung ang taong pinakasalan mo, siya rin pala ang may balak na ipawala ka? Ngayong gabi, ibabahagi natin ang kwento ni Cora. Isang asawa, isang ina, at isang babaeng nilabanan ang taksil na pagmamahal, pati na rin ang sariling buhay niya. Madilim ang paligid, at ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa maliit na lampshade sa tabi ng lamesa. Nakaupo ako rito, hawak ang ballpen, nanginginig ang kamay habang sinusulat ang liham na ito para sa'yo, DJ Serene. Alam kong maraming beses ka nang nakabasa ng ganitong kwento. Babae, niloko ng asawa, iniwan, sinaktan. Pero ang sa akin, mas malala. Dahil hindi lang ako ipinagpalit ng asawa ko. Gusto pa niya akong mawala ng tuluyan para makasama ang kabit niya. Hindi ko alam kung paano ako nagsimula sa puntong ito. Dati, akala ko, buo at matibay ang pamilya namin. Pero lahat pala ng yon, unti-unting gumuho, hanggang sa wala nang natira kundi sakit at takot. Nagsimula ang lahat noong naging malamig sa akin si Bernie, ang asawa ko. Dati, hindi kami nauubusan ng paglalambingan. Palaging may yakap sa likod habang nagluluto ako sa kusina. May hawak kamay habang nanonood ng TV. May bulong ng matatamis na salita bago matulog. Pero dumaan ang mga taon at unti-unti iyong nawala. Ang dating mapagmahal na Bernie, naging isang estranghero sa bahay namin. Laging abala, laging pagod, laging may dahilan para hindi lumapit sa akin. Sinubukan kong ibalik ang dating sigla ng pagsasama namin. Nag-ayos ako ng mas mabuti, bumili ng mas magagandang damit, nagpaganda, nagpaspa. Sinubukan kong maging mas malambing, mas maalaga, mas masaya sa tuwing magkasama kami. Umaasa akong mapapansin niya ulit ako, na mararamdaman niyang nandito pa rin ako para sa kanya. Minsan, oo, bumabalik siya sa dati. May mga gabi pa ring magaan ang loob niya, kapag maganda ang mood niya o kapag natutuwa siya sa anak namin. Pero hindi na ito madalas. Para bang may harang na sa pagitan naming dalawa. Isang bagay na hindi ko makita pero alam kong nandoon. Hanggang sa isang gabi, nag-iba ang lahat. Matagal ko nang gustong magkaroon ng oras na kami lang dalawa. Kaya nang isang gabi na umuwi siyang hindi pagod, niyaya ko siyang maghapunan. Pinaghandaan ko ang gabi. May kandila sa mesa, masarap na pagkain, at isang bote ng alak para sa amin. Gusto kong maalala niya ang dahilan kung bakit niya ako minahal noon. Nagtagumpay, ako, unti-unting lumambot ang ekspresyon niya. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakita ko ulit ang dating Bernie, ang lalaking minahal ko noon. Namiss kita, bulong ko habang nakasandal sa dibdib niya. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinaplos niya ang buhok ko at dahan-dahang itinaas ang mukha ko. Tinitigan ako ng matagal. May kung anong init sa mga mata niya, isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Nang maglapat ang labi namin, para akong dinala pabalik sa mga panahong walang ibang babae sa mundo niya kundi ako. Mainit ang halik niya, hindi nagmamadali, hindi rin nag-aalinlangan. Naramdaman ko ang pangungulila sa bawat haplos niya, na para bang bumalik kami sa panahong puno pa ng alab ang pagmamahalan namin. At sa gabing iyon, hindi ako nagduda. Hindi ko naramdaman ang lamig o ang distansya sa pagitan naming dalawa. Ang akala ko, bumalik na ulit siya sa akin. Pero mali ako. Habang nakayakap ako sa kanya, hindi ko alam na ang lalaking niyayakap ko ay may ibang iniisip. Hindi ko alam na, sa puso niya, may ibang babaeng pumupuno sa kanya at higit sa lahat, hindi ko alam na sa isipan niya, may plano na siyang alisin ako sa buhay niya. DJ Serene, ito ang simula ng kwento ko. At sa susunod na bahagi, sasabihin ko sa iyo kung paano ko nadiskubre ang pinakamasakit na katotohanan ng buhay ko.
DJ Serene, akala ko nung gabing yon, bumalik na sa akin si Bernie. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto, naramdaman ko ang mainit niyang haplos. Para akong dinala pabalik sa unang taon ng aming pagsasama, kung paanong sa bawat pagdikit ng aming balat, nadarama ko ang pagmamahal niya. Ang bawat kilos niya ay puno ng pananabik na para bang may matagal siyang hinahanap, at sa gabing iyon, nahanap niya ulit ito sa akin. Hinayaan ko ang sarili kong magpakalunod sa sandali. Matagal ko nang hindi nararamdaman ng ganitong klase ng init sa pagitan namin. Akala ko, na-miss niya rin ako gaya ng pagka-miss ko sa kanya. Ang akala ko, gusto niya ulit ako. Ang katawan ko, ang presensya ko, ang buong ako. Naglakbay ang kanyang mga daliri sa balat ko. Dahan-dahang dumudulas na parang gustong tandaan ang bawat bahagi ng katawan ko. Bawat halik niya ay puno ng alab, pero may kung anong bumabagabag sa akin. Hindi ko may paliwanag, pero may kakaiba sa paraan ng kanyang paghawak. May kung anong desperasyon na para bang may tinatakasan siya. Sa ilalim ng mga yakap niya, may dumaan na tanong sa isip ko. Bakit ngayon lang ulit? Bakit parang bigla siyang bumalik sa akin matapos ang matagal na panlalamig? Pero hindi ko na pinansin ang bumabagabag sa akin. Sa halip, isinuko ko ang sarili ko sa gabing iyon. Hinayaan kong maramdaman ang init ng kanyang katawan, ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Sa bawat sandaling lumilipas, ibinabalik ko ang sarili ko sa paniniwalang mahal pa rin niya ako. Matapos ang gabing iyon, nakatulog akong yakap siya, may ngiti sa labi at may bagong pag-asa sa puso. Akala ko, kaya kong kalimutan ang mga hinala ko, pero ang hindi ko alam, iyon na pala ang huling gabi na ipapadama niya sa akin, ang ganoong klaseng init. At ang mas masakit, ang init na naramdaman ko mula sa kanya ay hindi na pala dapat para sa akin. DJ Serene, pagkatapos ng gabing yon, naniwala akong may pag-asa pa kami ni Bernie. Mas naging malambing siya kinabukasan. Hinalikan niya ako bago umalis ng bahay, bagay na matagal nang hindi niya ginagawa. Ramdam ko ang tamis sa kanyang mga mata, na parang bumalik kami sa mga panahong mahal na mahal pa niya ako. Pero 1 linggo lang ang lumipas. Unti-unting bumalik ang dating Bernie. Malamig, mailap, parang may iniiwasan. Noong una, sinubukan kong hindi mag-isip ng masama. Baka pagod lang siya. Baka may problema sa trabaho. Baka ako lang ang nag-iisip ng hindi maganda. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Hating gabi na pero wala pa siya sa bahay. Sanay akong ginagabi siya sa trabaho. Pero may kung anong gumugulo sa isip ko ng gabing iyon. Hindi ako mapakali, hindi makatulog. Sa loob ng maraming taon naming mag-asawa, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kaba. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ko. Isang anonymous na numero ang nagpadala ng mensahe. Alam mo bang may kasamang iba ang asawa mo ngayon? Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, takot, kaba. Sa loob ng ilang minuto, nakatitig lang ako sa screen ng cellphone ko. Umaasang maling numero lang iyon, o isang kalokohan lang. Pero may sumunod pang mensahe. Kung gusto mong makita, nandito sila sa motel sa kanto ng highway. Halos mahulog ang cellphone ko sa kamay ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Pero bago ko pa napigilan ang sarili ko, kinuha ko ang susi ng kotse at dali-daling lumabas ng bahay. Ang mga kamay ko nanginginig sa manibela habang bumabaybay ako sa daan. Ang dibdib ko halos sumabog sa kaba. Hindi ko alam kung anong aabutan ko roon. Hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin ang maaaring makita ko. At nang makarating ako sa motel,
Hindi ko na kinailangang magtanong. Dahil nakita ko mismo ang sasakyan ni Bernie nakaparada sa tapat ng isang kwarto. Bumaba ako ng kotse, lumapit ng dahan-dahan. Nanginginig ang kamay kong itinulak ang pinto. At doon, natagpuan ko sila. Si Bernie nakapatong sa isang babae. Walang kahit anong pagsisisi sa mukha niya. Wala siyang kahit anong takot o pagkagulat. Sa halip, para bang siya pa ang galit na nakita ko at ang babae? Ngumiti siya. Isang mapanuksong ngiti na para bang sinasadya niyang ipakita sa akin na siya ang mas pinili. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lalaking minahal ko ng higit sa sarili ko. Ang lalaking akala ko'y bumalik na sa akin. Matagal na pala akong iniwan. At doon ko nalaman, DJ Serena. Hindi lang siya basta may kabit, mas matagal, na silang magkasama kaysa sa inakala ko. DJ Serene, sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mas matindi. Ang sakit ng pagkakanulo o ang galit na unti-unting sumisikip sa dibdib ko. Nanatili akong nakatayo sa pintuan ng motel habang pinagmamasda ng eksena sa harap ko. Si Bernie, hindi man lang nagmadaling tumayo o magpaliwanag. Para bang wala lang sa kanya na nahuli ko siya sa akto. Ang babae, si Zenny, nakangiti pa. Isang ngiting puno ng kumpiyansa na para bang alam niyang wala akong laban sa kanya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin si Zenny. Paghiwalayin sila, iparamdam kay Bernie ang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ko nagawa. Ang katawan ko, biglang nanlamig. Si Bernie ang unang bumasag ng katahimikan. Anong ginagawa mo dito, Cora? Malamig niyang tanong. Wala man lang kaba o pagsisisi sa boses niya. Halos hindi ako makahinga. Ako dapat ang magtanong niyan, Bernie. Tumawa si Zenny, sabay hinaplos ang dibdib ng asawa ko, na parang sinasadya niyang ipakita kung sino ang totoong may-ari sa kanya ngayon. Babe, gusto mo bang paalisin na natin siya? Babe, nagdilim ang paningin ko, ilang taon kong pinagsilbihan ng asawa ko. Lahat ng sakripisyo tiniis ko para lang mapanatili ang pamilya namin. At ngayon, eto siya, kasama ang babaeng ito, at ni hindi man lang ako nagawang bigyan ng kahit konting respeto. Humakbang ako papasok. Pero bago pa ako makalapit, mabilis akong pinigilan ni Bernie. Matigas ang hawak niya sa braso ko, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa mga mata niya na hindi ko inakalang makikita ko. Galit. Cora, umuwi ka na. Bumuntong hininga ako. Pilit pinipigilan ng luha ko. Ano to, Bernie? Bakit? Hindi siya sumagot. Sa halip, bumitaw siya sa akin at humarap kay Zenny, saka hinawakan ng kamay nito. Hindi mo na kailangan pang bumalik sa buhay ko, malamig niyang sabi. Hindi na kita mahal. At doon, DJ Serene, tuluyan akong gumuho. Ang lalaking nakayakap sa akin 1 linggo lang ang nakalipas. Ang lalaking nagbigay sa akin ng init at pagnanasa na inakalang akin pa rin. Ibang babae na pala ang gusto niyang pag-alayan ng lahat ng yon. At ang mas masakit? Dahil sa sunod niyang sinabi, nalaman kong hindi lang niya ako basta gustong iwan. Gusto niya akong mawala ng tuluyan. DJ Serene, pagkatapos ng gabing yon, pakiramdam ko hindi na ako ang dating Cora. Parang nawala ang kulay ng mundo ko. Ang bahay na dating puno ng saya, naging tahimik at malamig. Hindi ko alam kung paano ako nakakagalaw sa araw-araw. Parang wala akong iniisip, wala akong nararamdaman. Pero isang gabi, isang bagay ang tuluyang gumising sa akin. Nagring ang cellphone ko. Hindi nakaregister ang numero, pero sinagot ko pa rin. Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Si Zenny. Cora,
Malamig niyang sabi, "Dapat matagal ka nang nawala. Halos hindi ako makahinga. Sinasayang mo lang ang oras mo." Patuloy niya. "Alam mo namang sa akin na si Bernie, hindi ba? At aaminin ko na sa'yo, hindi lang kita basta inagawan ng asawa." Tumigil siya saglit, parang sinisiguradong nakikinig ako bago niya itinuloy ang sasabihin niya. "Plano na naming mawala ka. Nanigas ang katawan ko. Hindi ko alam kung paano ko babasagin ang katahimikan sa pagitan namin. Nanginginig ang kamay kung hawak ang cellphone. Sige, maniwala ka o hindi. Pero mag-ingat ka, Cora." Bumaba ang boses niya, halos isang bulong. Minsan, ang mga aksidente, hindi lang basta aksidente. At doon, DJ Serene, tuluyan kong naunawaan. Hindi lang pagsisinungaling at pagtataksilang ginawa nila sa akin. May mas malalim silang balak. At ako, ang balak nilang alisin sa mundo. DJ Serene, sa buong buhay ko, hindi ko inakalang darating ako sa puntong kakailanganin kong ipaglaban. Hindi lang ang karapatan ko, kundi pati ang buhay ko mismo. Pagkatapos ng tawag na yun mula kay Zenny, hindi na ako nakatulog. Hindi ako makakilos ng maayos, parang biglang lumaki ang mundo. Pero ako, unti-unting nilalamon ng takot. Totoo ba to? Posible bang ang lalaking pinakasalan ko, ang ama ng anak ko, gusto akong ipapatay? Pero hindi ko pwedeng hayaang matakot lang ako. Kailangan kong kumilos. Kinabukasan, nagdesisyon akong umalis muna ng bahay. Pinuntahan ko ang matalik kong kaibigan, si Liza. Siya lang ang taong alam kong maaari kong sandalan. Pagkapasok ko pa lang sa bahay niya, nagulat siya sa itsura ko. "Cora, anong nangyari sa'yo?" Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumagsak ang luha ko habang ikinukwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagtataksil ni Bernie, ang pananakot ni Zenny, at ang hinala kong may mas malalang balak sila laban sa akin. Nanahimik lang siya saglit, pero alam kong nag-aapoy siya sa galit. "Hayop? Sila, Cora." Niyakap niya ako ng mahigpit. "Hindi natin ito palalampasin. Sa unang pagkakataon nakahinga ako ng maluwag. May kakampi ako. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat, DJ Serene. Dahil kinagabihan, habang pauwi ako sa bahay ni Liza, isang itim na sasakyan ang sumunod sa akin. Hindi ko na lang inisip noong una, pero nang mapansin kong mula pa sa kabilang kanto, ay hindi na ito lumalayo. Doon na ako kinabahan. Binilisan ko ang paglalakad. Ilang hakbang na lang at makakarating na ako sa bahay. Pero biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakaitim ang bumaba. Cora. Hindi ko siya kilala. Pero ang malamig niyang titig, alam kong may masama siyang balak. Napaatras, ako. "Sino ka?" Ngumiti siya. Isang tipid ng ngiti na mas lalong nagpakabog sa dibdib ko. "May gustong kumausap sa'yo." At bago pa ako makatakbo, biglang may humila sa akin mula sa likod. Masyado silang mabilis. Masyado akong natakot para lumaban. At ang huling naramdaman ko, bago ako mawalan ng malay, ay ang matalim na amoy ng kung anong tela sa ilong ko. At ang malamig na boses ng lalaki, bumulong sa tenga ko. "Good night, Cora." At pagkatapos nun, dumilim ang lahat. DJ Serene. Nagising akong nakagapos. Malamig ang paligid. Mabigat ang ulo ko, parang may sumabog sa loob ng utak ko. Pilit kong iminulat ang mga mata ko at unti-unting lumabot luminaw ang paningin ko. Nasa isang lumang bodega ako. Ang ilaw, mahina, lang, pero sapat para makita ko ang mga taong nasa paligid ko. 3 lalaki, malalaking katawan. Mga estrangherong hindi ko kilala. At sa gitna nila, si Bernie. Dahan-dahan siyang lumapit.
Nakangiti siya, pero hindi yon yung ngiti na nakasanayan kong makita sa kanya. Wala na yung pagmamahal. Yung dating Bernie na nakilala ko, iba na siya. Cora, malamig niyang sabi, bakit ka pa kasi hindi natuto? Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero hindi ko magawa. Napakahigpit ng tali sa mga kamay at paa ko. Anong ibig mong sabihin? Mahina akong tanong, umiling siya. Mahirap kasi yung ayaw mo pang tanggapin na tapos na tayo. Nanlaki ang mga mata ko. Kaya mo kong ipapatay? Hindi siya sumagot. Sa halip, humakbang siya palapit hanggang halos magdikit na ang mukha namin. Alam mo, Cora? Bumulong siya. Malamig ang hininga niya sa pisngi ko. Mas madali kasi kung wala ka na, nanigas ang buong katawan ko. Kung wala ka na, patuloy niya, malaya na kaming magsasama ni Zenny. Hindi na namin kailangang magtago. Hindi na namin kailangang isipin ka. Pumikit ako. Pilit nilulunok ang takot na bumalot sa buong pagkatao ko. Hindi ako makapaniwala. Ito ba yung lalaking minahal ko? Ito ba yung lalaking pinakasalan ko? Pero bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng bodega. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Bitawan niyo siya. Si Liza. Kasama ang mga pulis. Nagkagulo ang lahat. Ang tatlong lalaking kasama ni Bernie ay agad na tumakbo, pero hindi sila nakalayo. Ang iba, agad pinadapa sa sahig. Si Bernie, hindi na nakagalaw. Mabilis akong nilapitan ng isang pulis at kinalagan ng tali. Nang lumaya ang mga kamay ko, agad akong napayakap kay Liza. Sinabi ko na sa'yo, hindi kita pababayaan. Bulong niya. Habang nakayakap ako sa kanya, nakita kong unti-unting bumaba ang tingin ni Bernie. Alam niyang tapos na ang lahat. Napaatras siya, pero agad siyang sinunggaban ng mga pulis. Wala kayong ebidensya. Pasigaw niyang sigaw. Wala kayong mapapatunayan. Pero tahimik lang akong humakbang palapit sa kanya. Hindi ko na kailangan ng ebidensya, Bernie. Mahina akong sabi. Alam kong gusto mo akong mawala, pero masyado mo akong minaliit. Hindi mo na ako kayang burahin ng basta-basta. Nagtagpo ang mga mata namin, at sa unang pagkakataon, nakita kong natakot si Bernie. Alam niyang wala na siyang kawala. DJ Serene, matapos ang lahat, hindi ko pa rin alam kung paano magsisimula muli. Si Bernie, inaresto at kinasuhan ng attempted murder at conspiracy to commit a crime. Nalaman ng mga pulis na may bayarang tao silang kinontrata para aksidenteng mawala ako. Pero dahil sa tulong ni Liza, nakahanap kami ng ebidensyang nagdidiin sa kanila. Si Zenny, nagtago, pero hindi nagtagal ay nahuli rin. Ipinagtanggol niya ang sarili niya sa korte. Pero kahit anong gawin niyang pagdadahilan, hindi niya maitatanggi ang ebidensyang hawak namin. Natapos na ang laban ko sa kanila, pero hindi ibig sabihin tapos na rin ang sugat na iniwan nila. Dumaan ako sa mahaba at masakit na proseso ng paghilom. May mga gabi pa ring napapanaginipan ko ang ginawa nila. May mga umagang gigising akong parang may bumibigat pa rin sa dibdib ko. Pero kahit papaano, alam kong may isang bagay akong nakuha mula sa lahat ng ito. Kalayaan. Kalayaan mula sa isang lalaking hindi ko na kailangang ipaglaban. Kalayaan mula sa isang buhay na hindi ko deserve. At higit sa lahat, kalayaan na piliing mahalin muli ang sarili ko. Dahan-dahan kong binubuo ulit ang buhay ko. Hindi para patunayan ang kahit kanino, kundi para sa akin at sa anak ko. Natutunan kong hindi lang ang pagmamahal ng iba ang mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang pagmamahal sa sarili. Kaya ngayon, DJ Serene. Heto ako, buhay malaya at handang magsimula muli. Mga kasirin, hindi madali ang pinagdaanan ni Cora.
pagtataksil, panlilinlang, at panganib sa sariling buhay. Pero sa dulo, pinili niyang lumaban, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niya. Ang kwentong ito ay paalala na minsan, kailangang mawala ang maling pag-ibig para mahanap natin ang tamang halaga natin. At ang pinakamahalagang laban ay yung ipaglaban natin ang sarili nating kalayaan.